Alam mo ba, may mga pasyente na normal ang paghinga kapag nagpapahinga pero biglang hinihingal kapag naglalakad o nag-e-exercise. Isa sa mga dahilan na ito ay yung tinatawag nating diffusion impairment. Alamin natin kung ano ito at bakit ito nangyayari. Sa loob ng ating baga, may maliliit na air sacs na tinatawag na alveoli. Dito nagaganap ang palitan ng gas. Ang diffusion ay ang paglipat ng oxygen mula sa alveoli papunta sa dugo at ang carbon dioxide naman mula sa dugo palabas ng alveoli. Nangyayari ito dahil sa tinatawag na pressure gradient. Ibig sabihin nito, mula sa lugar na mataas ang oxygen o carbon dioxide papunta sa mababa. Ang diffusion impairment ay nangyayari kapag nahihirapan ng oxygen na makatawid mula sa alveoli papunta sa dugo. Sa madaling salita, may problema sa pagdaan ng oxygen sa pagitan ng baga at dugo. Kapag nagpapahinga ang isang tao, kadalasan ay okay pa ang oxygen levels niya. Pero kapag nag-exercise na, doon lumalala ang problema. Ang tanong, bakit lumalala kapag nag-e-exercise ang taong may diffusion impairment? Kapag tayo ay nag-e-exercise, mas mabilis ang tibok ng puso, mas mabilis ang daloy ng dugo sa baga, at mas konting oras ito sa oxygen para makapasok sa dugo. Kung makapal o sira ang alveolar capillary membrane, hindi sapat ang oras para makapasok ang oxygen. Kaya nagkakaroon ng hypoxemia o mababang oxygen sa dugo. May tinatawag tayong alveolar to arterial oxygen gradient o capital A to small letter A gradient. Ang capital A to small letter A gradient ay ang pagkakaiba ng oxygen sa alveoli at oxygen sa arterial blood. Kapag mataas ang AA gradient, ibig sabihin nito may oxygen sa alveoli pero hindi ito sapat na nakakarating sa dugo. Ibig sabihin may problema sa gas exchange. Mga sanhi ng diffusion impairment. Number 1, interstitial lung disease. Halimbawa nito ay ang pulmonary fibrosis, asbestosis, sarcoidosis. Sa mga sakit na ito, kumakapal at nagkakaroon ng peklat ang pagitan ng alveoli at capillaries. Parang pader na makapal na hirap makalusot ang oxygen. Number 2, emphysema. Sa emphysema, nasisira ang alveoli. Nababawasan ang surface area kung saan nagaganap ang gas exchange na para bang kaunti na lang ang daan ng oxygen. Number 3, pulmonary vascular problems. Kasama dito ang anemia. Ibig sabihin nito, kulang sa hemoglobin ang pasyente. Pulmonary hypertension, ibig sabihin mataas ang pressure sa baga. Pulmonary embolism, ibig sabihin may bara sa daluyan ng dugo. Lahat ng ito ay nakakaapekto sa daloy ng dugo at gas exchange. Ano ang mga sintomas ng diffusion impairment? Depende sa sanhi pero karaniwang makikita ang hirap sa paghinga o dyspnea, tuyong ubo, crackles sa baga, clubbing ng kuko. Kung autoimmune naman ang sanhi, maaaring may Raynaud's phenomenon ang pasyente, joint pain at telangiectasia. Ano naman ang signs kung may pulmonary hypertension ng isang tao? Kapag lumala, maaaring magkaroon ng right-sided heart failure ang pasyente. Mga senyalis nito, pamamaga ng paa, pag-umbok ng ugat sa leeg, at malakas na tunog ng puso. Ano naman ang mga findings sa x-ray? Sa emphysema, mukhang hyperinflated ang lungs at madilim ang x-ray. Sa interstitial lung disease, maliit ang lungs at may mga guhit o fibrosis. Sa pulmonary hypertension, lumalaki ang right ventricle at lumalaki ang pulmonary arteries. Sa madaling salita, ang diffusion impairment ay problema sa paglipat ng oxygen mula sa baga papunta sa dugo. Maaring sanhi ito ng makapal na membrane, sirang alveoli, problema sa daloy ng dugo o kakulangan sa hemoglobin. At tandaan, mas lumalala ito kapag nag-e-exercise ang isang tao. Kaya kung may pasyenteng madaling hingalin, kahit normal naman kung siya ay nagpapahinga, isipin mo na siya ay maaring may diffusion impairment. Kung may natutunan ka, i-like, i-share at i-follow mo na rin ako for more medical topics. Thank you for watching, guys!